Ano ang gagawin mo kung sa mismong araw ng kasal mo, iniwan at ipinahiya ka ng lalaking 5 taon mong minahal sa harap ng altar? Masakit hindi ba? Nakakabaliw. Ang akala ni Penelope Santos, doon na nagtapos ang kanyang mundo. Kaya sa tindi ng sakit, nagpadala siya sa silakbo ng gabi kasama isang gwapo at mahiwagang stranghero. Isang gabi ng kasalanan na akala niya'y doon lang magtatapos. Ngunit ang hindi niya alam, ang stranger na kanyang tinakasan, kinaumagahan ay walang iba kung hindi si Joros Stanford, isang ruthless, cold-hearted billionaire at ang kanyang bagong boss. At ang mas matindi, 1 buwan lang ang lumipas, nalaman ni Penelope na buntis siya. Paano maghaharap ang isang pusong sugatan at ang isang makapangyarihang bilyonaryo na handang maging demonyo para lang angkinin ang kanyang asawa at anak? Kaya ihanda ang inyong mga puso dahil ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng pagbangon, paghihiganti at marubdob na pag-ibig sa One Night Stand with the Strangers. Ako ang inyong kakwentuhan, si Miss Maria. Tara, umpisahan na natin. Isang gabi, 2 stranghero, isang pagkakamaling hindi lang wawasak sa kanyang kasalukuyan, kung hindi magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Puti ang motif ng buong paligid, ngunit para kay Penelope, unti-unting nagiging itim at tabo ang lahat. Hawak-hawak ang kanyang wedding gown habang tumatakbo palabas ng simbahan. Hindi niya mapigilan ang hagulhol. Mismo sa araw ng kanyang kasal, ang araw na sana'y pinakamasaya sa kanyang buhay, ay nalaman niyang kanyang fiancé na si Mark at ang kanyang matalik na kaibigan ay matagal nang may lihim na relasyon. At ang mas masakit, buntis ito at si Mark ang ama. Sa isang kurap ng mata, ang 5 taong pinangarap at pinaghirapan ni Penelope ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Upang takasan ng kahihiyan at ang sakit na tila pumapatay sa kanyang puso, dinala si Penelope ng kanyang mga paa sa The Eclipse. Isang barangya, madilim at eksklusibong bar doon sa ilalim na nagkikislapang ilaw at sa tulong ng sunod-sunod na matatapang na alak. Hiniling niya ang isang gabi ng pagkalimot, isang gabi ng walang bukas. Doon niya nakatagpo ang isang lalaking may misteryoso, mapanganib ngunit napakagwapong aura. Isang estranghero na may malamig na mga mata na tila nakatitig sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kalasingan, galit at pagnanais na makaganti sa tadhana, si Penelope na mismong humila sa kwelyo nito. Tulungan mo ko na makalimot ngayong gabi, kahit na ngayon lang. Ang tugon, isang gabi ng wild, mapusok at walang pigil na pagnanasa sa loob ng isang penthouse suite. Isang gabi kung saan ibinigay ni Penelope ang lahat sa lalaking hindi niya man lang kilala ang pangalan. Akala ni Penelope ay matatapos ang lahat sa pagsikat ng araw. Bago pa magising ang stranghero ay mabilis siyang tumakas. Bitbit ang kanyang natitirang dignidad at ang pangakong ibabaon ang gabing yun sa limot. Mananatili siyang estranghero. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Paglipas ng ilang buwan, 2 balita ang sabay na yayanig sa mundo ni Penelope. Una, siya ay buntis, bunga ng kanyang padalos-dalos na gabi. At pangalawa, ang estrangherong kanyang tinakasan, ang lalaking nakasiping niya sa kama, ay walang iba kung hindi si Joros Stanford, ang ruthless, cold-hearted billionaire na bagong CEO ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Isang lalaking kilalang walang emosyon, walang awa at kinatatakutan lang lahat sa mundo ng negosyo. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata sa boardroom, ang kanyang boss ay nagpakawala ng isang mapanganib na ngiti. Huli ka. Paano pananagutan ng isang bilyonaryong walang puso ang isang gabing bunga lamang ng pagkakamali? Papasok ba si Penelope sa isang kasunduan sa isang kasal na walang pag-ibig kapalit ng proteksyon at parangyang paghihiganti laban sa mga tao na umapi sa kanya? O mas lalo lang siyang mabibitag sa panganib na dala ng kapangyarihan ni George Stanford? Kumanda sa isang kwentong puno ng strito, marubdob na pagnanasa taksil ng nakaraan at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Huwag bibitiw dahil magsisimula na ang One Night Stand with the Strangers.
Puti ang motif ng buong paligid mula sa mga bulaklak na nakatali sa bawat gilid ng upuan ng simbahan hanggang sa mamahaling carpet na nakalatag patungo sa altar. Ngunit para kay Penelope, ang lahat ng mundo ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ng isang madilim, malamig at nakamamatay na kulay ng abo. Hawak-hawak niyang kanyang wedding gown gamit ang nanginginig ng mga kamay habang mabilis na naglalakad palabas ng simbahan. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo. Halos matisod siya sa haba ng tela, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay walang tigil sa pag-agos, sumisira sa mamahaling waterproof makeup na ilang oras nang inihanda para sa araw na ito. Ang araw na sana'y pinakamasaya sa kanyang buhay, ngunit naging simula ng kanyang impyerno. Mismong sa araw ng kasal nila ni Mark, ang lalaking minahal niya sa loob ng 5 taon, ang lalaking inalalayan niya ng kanyang kabataan at mga pangarap, ay nalaman niya ang katotohanan. Hindi lang basta chismis. Nakita ng sarili niyang mga mata ang isang video na pinadala sa kanyang telepono, ilang minuto bago siya maglakad sa altar. Ang kanyang fiancé at ang kanyang matalik na kaibigang si Chloe na nakasuot pa ng maid of honor na gown ay naghahalikan sa isang madilim na silid sa likod ng simbahan, at ang mas masaklap, narinig niyang boses ni Chloe na nagmamakaawa. "Mark, hindi mo pwedeng pakasalan si Penelope. Buntis ako at alam mo na sa'yo ito." Nang harapin niya si Mark sa harap ng altar, walang nagawang lalaki ko hindi yumuko. Walang salita ng pagtatanggol. Umamin to sa harap ng maraming tao na tila ba isang basura lang si Penelope na dala sa altar upang iwanan at hiyain. "Penelope, sandali lang. Mag-usap tayo. Pakinggan mo muna ako," sigaw ng kanyang inang mula sa malayo. Kasunod ng ingay ng mga bulong-bulungan ng mga bisita. Ngunit hindi na lumingon si Penelope. Mas pipilian niyang mamatay kaysa manatili sa silid na yon na puno ng awa at panunuya. Sumakay siya sa unang taxi na dumaan at nagpahatid sa isang lugar kung saan alam niya na makakalimot siya kahit na pansamantala lang. Dinala niya siyang taxi sa Eclipse, isang high-end at eksklusibong bar sa gitna ng syudad. Sa loob ng bar, madilim ngunit puno na nagkikislapang mga ilaw ng neon. Malakas ang bass ng tugtog at gumigising sa bawat tibla ng kanyang katawan, sapat upang malunod ang boses sa kanyang isipan na paulit-ulit na nagpapaalala ng kanyang kabiguan. Diretso siyang umupo sa counter ng bar, hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang tao sa kanyang magulong itsura. Isang hard drink, yung pinakamatapang, yung kayang pumatay ng nararamdaman. Utos niya sa bartender gamit ang paus at nanginginig na boses. Nang maihain ng baso, hindi na nagatubili si Penelope. Mabilis niya itong ininom sa isang lagukan. Gumuhit ang matinding init sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang sikmura. Ngunit mas matindi pa rin ang init ng galit, puot at sakit sa kanyang dibdib. Isa pa, 2 pa, 3, hanggang sa maramdaman niya ng mabigat na pag-ikot ng paligid. "Niloko nila ako. Ang kapal ng mukha niyo. 5 taon. 5 taon niyo akong ginawang tanga," bulong ni Penelope sa sarili, habang ang kanyang daliri mariing nakahawak sa gilid ng baso. Halos mabasag niya ito sa tindi ng emosyon. Sa hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok ng eksklusibong VIP section, may isang paris na mga mata ang kanina pa hindi umaalis sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit, may tindig na tila isang hari na nagmamay-ari ng gabi at may mukhang tila ipininta ng isang master artist. Perpekto, matatalas ang anggulo ng panga, ngunit napakalamig at walang emosyon ang mga mata. Siya ay may hawak na baso ng mamahaling whiskey. Walang pakialam sa ingay at sa mga babaeng sumusubok na umakit sa kanya. Hanggang sa mahagip ng paningin niya ang babae na mag-isang umiiyak habang sumusuka ng galit sa counter. May kung ano sa babaeng yun na umakit sa kanyang atensyon. Ang kanyang aura ay hindi tulad ng mga tipikal na babae sa bar na naghahanap ng atensyon. Ang babaeng ito ay may bitbit na matinding pighati at panganib. Tumayo ang lalaki, nilagay ang kanyang baso sa lamesa at dahan-dahan na lumapit sa counter. Ang bawat takbang niya ay may kasamang otoridad na otomatikong nagpapatingin sa mga tao. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi mismo ni Penelope. Hindi siya napansin ng babae dahil abala ito sa pag-order muli ng alak. Masyadong mabilis ang pag-inom mo, miss. Ang alak ay na-enjoy, hindi ginagamit na lason para sa sarili. Baka hindi mo kayanin ng tama.
Isang malalim, baritono at napakagandang boses ang narinig ni Penelope mula sa kanyang tabi. Lumingon si Penelope, medyo malabo umiikot ng paningin dahil sa alak. Ang nakita niya ay isang napakagwapong estranghero. Ang mukha nito ay may matatalas na katangian at ang mga mata nito ay tila isang madilim na bangin, nangaakit ngunit may nakatagong panganib na pwedeng pumatay. Ano namang pakialam mo? Matari at pasigaw na sagot ni Penelope, dala ng kalasingan at ng matinding galit sa lahat ng lalaki. Lumapit siya sa mukha ng lalaki. Amoy alak, ngunit nanatili ang bango ng kanyang pabango. Estranghero ka lang. Sino ka ba? Alam mo, lahat kayong mga lalaki, pare-pareho, manluloko, walang kwenta. Sasabihin niyo mahal niyo kami pero sa likod namin, may iba na palang kinakalantare. Bahagyang tinaas na lalaki ang kanyang makapal na kilay. Sanay siyang kinatatakutan, iginagalang at niluluruhat ng lahat ng tao sa mundo ng negosyo. Ngunit ang babaeng ito ay may lakas ang loob na sigawan siya at iturong kanyang muka. Imbis na magalit, nakaramdam siya ng isang hindi may paliwanag na matinding interes. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng kung sino mang gago na nanakit sa iyo, miss. Seryoso at malamig na sagot ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mapupulang labi ni Penelope. Talaga ba? Isang mapait na tawang pinakawalan ni Penelope. Hinawakan niyang kwelyo ng mamahaling suit ng lalaki. Nilapitan ito ng husto hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga nito. Patunayan mo nga. Kung hindi ka katulad nila, tulugan mo ko na makalimot ngayong gabi. Ipakita mo sa akin na may kwenta ka. Kahit na ngayong gabi lang, maging akin ka. Napatitig ang lalaki sa mga mata ni Penelope. Nakita niyang tindi ng sakit ang pagnanais na magrebelde sa tadhana, ngunit nakita niya rin ang isang panganib na imbestasyon na hindi niya kayang tanggihan. Isang gabi ng walang pananagutan, isang gabi kasamang isang magandang estranghero. Sigurado ka ba sa hinihiling mo, miss? Kapag pumasok ka sa laro ko, hindi ka na makakalabas ng basta-basta. Bulong ng lalaki, ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagbibigay ng huling babala, ngunit nangaakit. Ngunit wala na sa katinuan si Penelope. Ang tanging alam niya, gusto niyang burahin ang alaala ni Mark. Hinila niya ang kwelyo ng lalaki papalapit at halos magdikit ang kanilang mga labi. Sigurado ako, dalhin mo ko kahit saan. Huwag mo lang akong iwang mag-isa. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Hinawakan niyang bewang ni Penelope ng mahigpit. Tinatayo ito mula sa upuan. Ang gabi ng dalawang estranghero ay opisyal nang nagsimula. Hindi na alam ni Penelope kung paano sila nakarating sa penthouse suite ng isang sikat na 7 belyang hotel na nakatayo sa pinakamayamang bahagi ng syudad. Ang buong paligid ay tila naging isang mabilis na montage ng mga imahe. Ang malamig na hangin sa labas ng bar, ang mahigpit at mainit na mga kamay ng estranghero na nakapulupot sa kanyang bewang habang sumasakay sila sa pribadong elevator, at ang marupdob, mapusok na mga halik na sumalubong sa kanya nang sandaling bumukas at sumara ang pinto na marangyang silid. Sa loob ng suite, tangi ang naglalakihang bintana na nagpapakita na nagkikislapang mga ilaw ng syudad sa ibaba ang nagsisilbing tanglaw. Walang palitan ng pangalan, walang pagpapakilala. Para silang dalawang ligaw na kaluluwa na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng isang malakas at mapangwasak na bagyo. Pareho silang may tinatakasan at sa gabing ito, ang isa't isang kanilang naging kanlungan. Hinubad ng lalaki ang kanyang itim na suit jacket nang hindi pinuputol ang kanyang paningin kay Penelope. Inilalantad ang kanyang matipunong katawan sa ilalim ng mamahaling puting polo. Si Penelope naman, na tila nawala ng lahat ng takot at pag-iingat sa mundo, ay hinayaan ang sarili na tuluyang tangayin ng agos ng emosyon. Ang bawat haplos at dampi ng balat ng estranghero ay tila isang mabisang gamot sa sariwang sugat ng kanyang puso, kahit na alam niyang pansamantala lamang ito. Sabihin mo sa akin kung gusto mong huminto, miss. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga. Ang malalim at baritono nitong hininga ay nagpadala ng kakaibang kuryenteng nagpataas ng balahibo ni Penelope. Kahit sa gitna ng silakbo ng kanyang pagnanasa, naroon pa rin ang natitirang kontrol at pag-iingat ng lalaki. Binibigyan niya ito ng pagkakataong umatras. Ngunit ang isip ni Penelope ay nilalason pa rin ng alaala ng pagtatraidor ni na Mark at Chloe sa altar.
Ang sakit ay nag-uumapaw at ang tanging paraan para hindi siya mabaliw ay ang palitan nito ng ibang uri ng pakiramdam. Huwag, pakiusap, huwag kang hihinto. Pagmamakaawa ni Penelope gamit ang paus na boses habang nakatitig sa madidilim at tila nangangain ng mga mata ng lalaki. Sa sandaling yun, gusto niyang burahin ang kanyang nakaraan. Gusto niyang mapalitan ng bawat dumi na iniwan ni Mark ng bago at mapusok na marka mula sa estrangherong ito. At doon, sa ibabaw ng malawak at malambot na kama, naganap ang isang gabi ng pagsasama na puno ng silakbo, pagnanasa at marubdob na emosyon. Ang estranghero ay naging banayad, ngunit may nakatagong bangis. Tila binabasa ang bawat hininga at bawat panginig ng katawan ni Penelope. Sa bawat hawak, sa bawat halik na lumalapat sa kanyang leeg, pababa sa kanyang mga balikat, naramdaman ni Penelope ang isang uri ng koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Mark sa loob ng 5 taon ng kanilang relasyon. Kay Mark, ang lahat ay formal at kontrolado. Ngunit sa lalaking ito, ang lahat ay ligaw, mapanganib, ngunit napakasarap sa pakiramdam. Isang kasalanang masarap ulit-ulitin. Lumipas sa mga oras na tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga, ang kaluskos ng mamahaling satin na kumot at ang mabilis sa tibok ng kanilang mga pusong naririnig sa buong silid. Sa ilalim ng proteksyon, ng dilim ay natagpuan ni Penelope ang pansamantalang kapayapaan na kanyang hinahanap. Ang estranghero ay naging kanyang takbuhan mula sa malupit at mapanghusgang mundo sa labas. Madaling araw na nang matapos ang bagyo ng kanilang pagnanasa. Nakahiga si Penelope sa ibabaw ng matitimunong dibdib ng lalaki, nakikinig sa regular at kumakalmang tibok ng puso nito. Unti-unting nawawalang tama ng alak sa kanyang sistema at kasabay ng paghupa ng kalasingan ay ang marahas na pagbabalik ng kanyang katinuan. Ipinikit ni Penelope ang kanyang mga mata nang mariin na mapagtanto ang kanyang ginawa. Tinignan niya ang mukha ng lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi sa ilalim ng manipis na liwanag ng bukang liwayway. Napakagwapo nito, mukhang isang makapangyarihang tao na nasa pinakamataas na uri ng lipunan. Isang uri ng lalaking hindi basta-basta nilalapitan ng isang katulad niya. Isang matinding takot, hiya at pagsisisi ang biglang sumakmal sa puso ni Penelope. Diyos ko, anong ginawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga luha ay muling nagbabadya. Ibinigay kong sarili ko sa isang lalaking hindi ko malang alam kung anong pangalan. Gumawa ako ng isang gabi ng kasalanan. Naisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho sa marketing department at ang kanyang reputasyon na kasisira pa lang dahil sa nakanselang kasal. Kung malalaman ng mga tao na pagkatapos siyang iwan sa altar ay nakipag one night stand siya sa isang hindi kilalang lalaki, tuluyan na siyang bibilangin bilang isang maruming babae sa lipunan. Hindi niya ito kayang harapin. Dahan-dahan, nang hindi gumagawa ng kahit na anong ingay, bumangon si Penelope. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit pinilit niya ang sarili. Pinulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuot ang isang simpleng puting bestida na dinala niya noon bilang pamalit sana pagkatapos ng kanyang kasala. Tinignan niyang muli ang lalaki sa huling pagkakataon habang ito ay nakadapa. Ang likod nito ay may ilang bakas ng kanyang mga kuko dala ng silakbo kagabi. May bahagi sa puso ni Penelope na gustong mag-iwan ng sulat o pasasalamat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mananatili tayong estranghero. Ang gabing ito ay isang panaginip lang na kailangang kalimutan. Bulong niya sa hangin. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Tahimik na sinaradong pinto at iniwan ng bilyonaryo na mahimbing pang natutulog. Dala ang sekreto ng gabing yon na akala niya'y doon na magtatapos. Nang magising ang lalaki paglipas ng 2 oras, dahil sa sinag ng araw, sinalubong siya ng malamig, bakante at gulugulong kama. Agad na kumunot ang kanyang makapal na kilay. Tinignan niya ang buong paligid ng penthouse, ngunit wala ng babae. Walang pangalan, walang iniwang numero ng telepono at walang kahit na anong bakas ng kanyang pag-iral maliban sa amoy ng pabango nito sa unan. Isang malamig at papanganib ng ngiti ang biglang sumilay sa labi ng lalaki habang dahan-dahang naupo sa kama. Hinawakan niya ang unan na may amoy pa rin ng babae at mariin itong kinuyo.
Tinakasan mo ko. Pagkatapos ng lahat, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng matinding determinasyon at interes. Ngunit walang sino man ang nakakatakas sa isang Joros Stanford. Hahanapin kita, miss. Kahit na siyang sulok ng mundo ko magtatago. Isang buwan ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Penelope, ang bawat araw ay parang isang mahaba at mabigat na bagungot na pinipilit niyang gisingan. Kinarap niya ang lahat ng mapanghusgang tingin, ang mga patagong chismis at ang palalait ng mga tao matapos makansela ang kanyang kasal sa mismong altar. Kung hindi lamang dahil sa kanyang pamilya, nananatili sa kanyang tabi at sa kanyang trabaho sa marketing department ng Stanford Enterprises. Baka tuluyan na siyang binuwag ng depresyon. Penelope, nakikinig ka ba? Kanina mo pa tinititigan yung hawak mong report, pero hindi mo naman iniiba ang page. Puntag sa kanya ni Leia, ang kanyang katrabaho at pinakamalapit na kaibigan sa opisina. Nabalik sa realidad si Penelope. Umiling siya, pilit na ngumiti at hinawakan ng kanyang sentido na tila ba puputok sa sakit. Oo. Pasensya na, Leia. Medyo sumasakit lang ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Kulang lang siguro ko sa tulog at pahinga. Sigurado ka ba talaga? Ang putla-putla mo kaya ngayon. At pansin ko, nitong nakaraang linggo, palagi kang huling pumapasok dahil naduduwal ka sa banyo tuwing umaga. May sakit ka ba? Napatingin ka ba sa doktor? May pag-aalalang sunod-sunod na tanong ni Leia habang tinititigan ng mukha ng kaibigan. Biglang kinabahan si Penelope sa narinig. Ang totoo, napapansin din niya ang maras sa pagbabago sa kanyang katawan. Hindi lang basta pagsakit ng ulo, pagkahilot pagduduwal sa umaga. May mas malaking senyales ang kanyang nararamdaman. Huli ng 2 linggo ang kanyang buwan ng dalaw. Isang bagay na hindi kailanman nangyari sa kanya dahil palaging regular ang kanyang cycle. Ngunit sa tuwing may isip niya ang posibleng dahilan, pilit niya itong tinataboy. Hindi maaari. Stress lang ito dahil sa mga nangyari noong nakarang buwan, pag-aalo niya sa kanyang sarili. Stress lang talaga to, Leia. Alam mo naman ang daming gulot kaya hinarap ko nitong nakaraang buwan dahil kay Mark. Pagdadahilan niya, gamit ang mihinang boses. Sa bagay, napakahirap nga ng pinagdadaanan mo. Pero mag-ingat ka pa rin ha, lalo na ngayon dahil darating na sa building ang bagong CEO ng kumpanya natin. Ang bunsong anak ng pamilyang Stanford na galing sa Amerika. Sabi ng mga nasa upper management, napakahigpit daw noon. Ruthless sa negosyo at walang patawad sa mga empleyado nagkakamali kahit na maliit na detalye lang. Babala ni Leia habang mabilis na inayos ang mga dokumento sa kanyang desk. Ang Stanford Enterprises ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ang balita tungkol sa opisyal na pag-upo ng bagong CEO ay matagal nang nagpapakaba sa buong gusali. Sinasabing ang bagong pinuno ay isang henyo, isang cold-hearted billionaire na walang espasyong emosyon sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko na tong marketing pitch bago pa dumating ang bagong boss. Sagot ni Penelope. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, biglang bumukas ang malakas ang pinto ng kanilang departamento. Pumasok ang kanilang manager na si G. At halatang abala, namumutla at pawisan sa tindi ng kaba. Makinig ang lahat, sigaw ng manager. Nasa lobby na ang bagong CEO, si Mr. Joros Stanford. Gusto niya na makita ang lahat ng department heads at mga senior marketing team sa main boardroom sa loob ng 5 minuto. Ayusin yung mga sarili niyo ha, at huwag kayong magpapakita ng anumang pagkakamali kung ayaw niyo na matanggal sa trabaho ngayon din. Agad na nagkagulo ang buong opisina. Si Penelope bilang isa sa mga senior marketing specialist ay walang magagawa kung hindi sumama sa pagpupulong. Kinuha niyang kanyang tablet at ang mga kailangang files habang pilit na nilalabanan ng biglang pag-ikot at pagbigat ng kanyang paningin. Habang naglalakad patungo sa boardroom, sa pinakamataas na palapag, mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Penelope. May kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Isang mabigat na presensya na tila ba sumasakal sa kanya habang papalapit siya sa pinto. Pagpasok nila sa malaking boardroom, naroon ang iba pang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Nakatayo silang lahat ng tuwid. Takot na gumawa ng kahit na anong ingay. Naghihintay sa pagdating ng pinakamataas na pinuno. Ilang sandali pa, bumukas ang double doors ng boardroom. Unang pumasok ang 3 bodyguard na nakasuot ng itim. Kasunod ang isang lalaki na naglalakad ng may buong otoridad.
kumpiyansa at kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang napakamahal na charcoal gray suit na sadyang itinahi para sa kanya. Maayos ang pagkakastyle ng buhok at may napakalamig at tila yelong expression sa mukha. Nang mag-angat ng tingin si Penelope upang tignan ng bagong CEO, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang puso ay nagumpisang tumibok ng napakabilis at napakalakas na tila ba naririnig ng buong silid at ang kanyang buong katawan ay naging isang estatwa sa tindi ng gulat. Ang matataas na anggulo ng mukha, ang mapanganib na aura, ang mapupulang labi at ang madidilim na matang yon na tila isang bangin. Siya ang estranghero sa bar. Ang lalaki na kasama ko sa isang gabi ng kasalanan. Sigaw ng isip ni Penelope. Habang unti-unting nawawalan ng kulay ang kanyang pisngi, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, halos mabitawan niya ang kanyang tablet. Tumingin si Joros Stanford sa buong silid. Tila sinusurit binabasa ang bawat taong naroon kung karapat-dapat ba silang manatili sa kanyang kumpanya. At nang dumapong kanyang malamig na tingin sa posisyon, kung saan nakatayo si Penelope, bahagyang huminto ang lalaki. Isang pamilyar, mapanuri at mapanganib na sulyap ang binigay nito kay Penelope bago muling nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dulo ng mahabang lamesa upang maupo sa kanyang trono bilang CEO. Hindi alam na Penelope kung paano niya naitayo ang kanyang sarili. Ang estranghero na kanyang tinakasan, ang lalaking binaon niya sa kanyang lihim ay ang kanyang bagong pinuno, si Joros Stanford. Buong oras ng pagpupulong ay hindi makapokus si Penelope. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang tablet, pilit nagbabasa ng mga numero na hindi naman pumapasok sa kanyang isip. Sinusubukan niyang magtago sa likod ng malalaking balikat ng kanyang manager. Nagdarasal na sana ay lamunin siya ng lupa o kaya naman ay maging invisible. Siya sa paningin ng lahat. Ngunit bawat segundo ay parang pagtitiis sa loob ng isang silid na unti-unting nawawalan ng oxygen. Bawat pagbuka ng bibig ni Joros upang magbigay ng utos ay nagpapataas ng balahibo ni Penelope. Ang malalim, baritono at magnetic na boses na yun ay eksaktong boses na bumulong sa kanyang tenga sa loob ng penthouse suite isang buwan nang nakakaraan. Hindi ko nagustuhan ang nakaraang marketing campaign. Masyadong gasgas ang konsepto. Gusto ko ng bagong marketing proposal para sa ating susunod na luxury real estate project sa loob ng 3 araw. Kung sino may pinakamagandang idea, siyang mamamahala sa buong project. Malamig at walang emosyon na pahayag ni Joros habang pinaglalaroan ang isang mamahaling Montblanc pen sa kanyang mga daliri. Yes, Mr. Stanford, makakarating po. Sabay-sabay at takot na sagot ng mga department heads. May mga katanungan pa ba? Tanong ni Joros. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong silid, tila isang halimaw na pumipili ng kanyang susunod na biktima. At sa huling pagkakataon ng kanyang madidilim na mga mata ay dumiretso at permanenteng huminto sa posisyon ni Penelope. Pakiramdam ng babae ay natusok siya ng libo-libong karayom. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan. Alam niyang nakilala siya nito. Ang matatalas nitong mata ay hindi lang basta tumitingin. Ito ay nagsisiyasat, nanunuya at tila nagsasabing, nahanap din kita. Kung wala na, maaari na kayong bumalik sa inyong mga departamento upang mag-umpisa. Maliban sa iyo, Miss. Tumingin si Joros sa tapat na dibdib ni Penelope, partikular sa kanyang silver name tag. Miss Penelope Santos, maiwan ka dito. Gusto kong makita ang kasalukuyang breakdown ng marketing data na iyong hinahawakang brand. Agad na lumingon ng mga kasama ni Penelope sa kanya. Ang mukha ni Leia ay napuno ng matinding pag-aalala habang ang kanilang manager naman ay binigyan siya ng senyas na sumunod sa utos ng bagong boss. Bulong ni Leia bago tuluyang humakbang palabas. May iwan ka raw, Penelope. Diyos ko, gabayan ka sana. Kaya mo yan. Nang makalabas ang huling empleyado at marinig ang mabibigat na tunog ng pagsara ng double doors ng boardroom, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging maselan at mapanganib. Tanging ang tunog ng aircon at ang sariling tibok ng puso ni Penelope ang naririnig. Dahan-dahan na tumayo si Joros mula sa kanyang swivel chair. Tinanggal niyang kanyang suit jacket at sinabit ito. Iniwan ang kanyang sarili sa puting polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Isang imahe na biglang nagpabalik kay Penelope sa gabing ibinigay niya ang lahat sa lalaking ito.
Bawat hakbang ni Joros patungo sa dulo ng lamesa kung saan nakatayo si Penelope ay tila tunog ng isang hatol. Humintuto sa kanyang harap, may distansyang ilang pulgada lamang sapat upang maamoy ni Penelope ang pamilyar at mamahaling wood at mint na pabango nito. Isang buwan. Panimula ni Joros, ang kanyang boses ay mababa, puno ng kapangyarihan at may halong mapanganib na panunuya. Isang buwan kong ipinahanap sa aking mga tauhan ang isang babae na may lakas ng loob na nagnakaw na isang gabi sa akin. At pagkatapos ay bigla na lang naglaho na parang bula na walang iniwan kahit na pangalan. At sa huli, nasa ilalim ng pala ng sarili kong kumpanya. Nagtatago bilang isang tahimik na empleyado. Napanulok si Penelope, pilit na nilalabanan ang nginginig na kanyang mga tuhod. Tumingala siya upang harapin ang naglalakihang presensya ng bilyonaryo. Mr. Stanford, ang nangyari sa gabing yun, alam nating dalawa na ito ay isang malaking pagkakamali. Lasing ako, nawala sa katinuan at alam kong nadala ka lang din. Mas mabuting kalimutan na natin ang lahat at mag-focus sa kung ano man ang totoo. At yan ay ang trabaho. Isang maikling malamig at walang kagalakang tawang pinakawalan ni Joros. Kalimutan? Sa tingin mo ba ganun lang kalaling kalimutan ang ginawa mo, Miss Santos? Walang sino mang babae ang gumagawa sa akin ang ginawa mo. Ginamit mo ko para makalimot at pagkatapos iniwan mo ko na parang isang basura na walang halaga. Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Penelope. Unti-unting tumataas ang emosyon habang ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang magtubig dahil sa matinding panik. Hihingi ba ako ng paumanhin? Sige, patawad, pero pakiusap. Professional ako dito. Huwag nating ihalong professional na pagkakamali sa professional na buhay. Tinitigan siya ng matagal ni Joros. Lumapit pa ito ng isang hakbang dahilan para mapaurong si Penelope. Hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng boardroom. Kinulong siya ni Joros gamit ang kanyang dalawang kamay na ipinatong sa pader sa magkabilang gilid ng ulo ni Penelope. Professional? Bulong ni Joros. Ang kanyang hiningay dumampi sa mukha ni Penelope. Tinitignan kung hanggang saan ang paninindigan sa pagiging professional. Ngunit habang nakatitig si Joros, napansin niyang maras na pagbabago sa mukha ng babae. Si Penelope ay labis na namumutla. Ang kanyang labi ay nawala ng kulay at ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw at mabilis. Ang matinding stress at kaba ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan na hindi pa niya alam ay sabay-sabay na sumabog. Ang paningin ni Penelope biglang nag-oscillate at nagdilim. Ang mukha ni Joros sa kanyang harap ay unti-unting lumabo at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang sumuko. Penelope! Narinig pa niyang malakas at gulat na sigaw ni Joros. Ang malamig nitong aura ay biglang napalitan ng tunay at purong pag-aalala. Bago pa man tuluyang bumagsak ang katawan ni Penelope, sa maruming sahig sinalo na siya ng matitipon ng braso ng bilyonaryo. Binuhat siya nito ng dahan-dahan, ngunit mabilis habang si Penelope ay tuluyan ang nawalan ng malay. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanyang buhay. Puting kisame, malamig na aircon at ang masangsang na amoy ng alkohol at gamot ang unang sumalubong kay Penelope. Nandahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mabibigat na talukap. Sandali siyang nalito sa kanyang paligid, ngunit nang maramdaman niya ang tusok ng karayom sa likod ng kanyang kaliwang kamay, napagtanto niya na nasa klinika siya ng kumpanya. May swero na nakasabit sa kanya na unti-unti nagpapabalik ng lakas sa kanyang nangihinang katawan. Salamat sa Diyos, gising ka na pala. Isang malumunay, ngunit seryosong boses ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Dumating si Penelope at nakita ang doktor ng kumpanyang si Dr. Torres. May hawak itong clipboard at may bakas ng malalim na pag-alala sa kanyang mga mata. Doktora, ano pong nangyari? Bakit po ako nandito? Mahinang tanong ni Penelope. Ang kanyang boses ay paos at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabilis na humawak ang doktor sa kanyang balikat para pigilan siya. Huwag ka na munang gumalaw o magpilit na bumangon. Masyadong bumagsak ang blood pressure mo dahil sa matinding stress. Labis na pagod at kulang sa nutrisyon, paliwanag ni doktora. Habang inaayos ang swero, huminga ito ng malalim bago tinitigan ng diretso si Penelope. At may mas mahalaga, mas seryosong bagay kang kailangang malaman ngayon. Ginawan ka na namin ng mabilisang blood test habang wala kang malay kanina upang malaman ang sanhi ng biglaang pagkahimatay mo. Biglang nakaramdam ng malamig na kaba si Penelope sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay otomating napakapit sa manipis na kumot ng klinika. Ano pong ibig niyo sabihin, Dok?
Tumingin na muna si Dr. Torres sa nakasarang pinto ng klinika, tila sinisigurong walang ibang makakarinig bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Penelope, you are 4 weeks pregnant. 1 buwan ka na nagdadalang tao. Boom! Para itong isang malakas na kulog na gumuho sa natitirang mundo ni Penelope. 4 na linggo, 1 buwan. Eksaktong 1 buwan ang nakalipas mula nang maganap ang mapusok na gabing yon sa The Eclipse. Ang gabi kung saan ibinigay niyang lahat sa isang estranghero upang takasan ang sakit na pagtatraidor ni Mark. Hindi po maaari. Bulong ni Penelope, ang kanyang boses ay nanginginig habang ang mga luha na kanina pa nagbabadya ay tuluyan ng umagos sa kanyang namumutlang pisngi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Buntis siya at ang mas malalang katotohanan, ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang kanyang bagong boss. Penelope, alam ko na napakabigat nito, lalo na't sariwa pa ang sugat na nakansela mong kasal nung nakarang buwan. Kung kailangan mo nang makakausap. Hindi na natapos ng doktor ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ng marahasang pinto ng klinika. Pumasok si Joros Stanford. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na langit bago ang bagyo. Seryoso at matigas at walang kahit na anong bakas ng emosyon. Ang kanyang naglalakihang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid na tila ba maging ang hangin ay sumunod sa kanyang otoridad. Iwan mo muna kami, Dr. Torres. Gusto ko siyang makausap na mag-isa. Butos ni Joros. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihang hindi pwedeng baliin ng kahit na sino. Tumango ang doktor at binigyan si Penelope ng isang pinal na sulyap ng pag-aalala at mabilis na lumabas ng silid. Isinara nito ang pinto. Iniwan ng dalawa sa loob na nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Joros sa gilid ng kama ni Penelope. Sa kanyang kanang kamay, hawak niyang isang piraso ng papel. Ang original na medical report ng kanyang hiningi sa assistant ng doktor. Buntis ka. Malamig, marin at seryosong pahayag ni Joros. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng kumpirmasyon, kundi isang katotohanan kanyang tinatanggap. Hindi makatingin si Penelope sa kanya. Tinalikod niyang kanyang muka patungo sa pader at tuluyang humagulhol, pinalalabas ang lahat ng takot na sumasakal sa kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to ipipilitan sa'yo. Isang pagkakamali lang ang gabing yon, alam ko. Ako ang magpapalaki sa batang ito na mag-isa. Magbibitiw na ako sa trabaho ngayon din. Hindi mo na ako makikita kahit na kailan. Isang malalim at mabigat na pagbuntong hiningang pinakawala ni Joros. Sa matinding gulat ni Penelope, naramdaman niyang malaki at mainit na kamay ng lalaki na humawak sa kanyang baba. Dahan-dahan, ngunit may pinal na puwersa nitong hiniharap ang kanyang mukha sa kanya. Walang galit sa mga mata ni Joros, kundi isang matinding nag-aalab na determinasyon. Magbibitiw? Sa tingin mo ba, hahayaan ko umalis sa paningin kong babae nagdadala ng aking dugo at laman? Saad ni Joros, ang kanyang mga mata ay nakatitik sa bawat luha ni Penelope. Anak mo? Paano ka nakakasiguro na sa'yo ito? Estranghero tayo, Joros. Hamon ni Penelope. Sinusubukang magmatapang kahit na ang kanyang puso'y nagwawala sa kaba. Dahil ako, ang unang nakahawak sa'yo, Penelope. At alam kong totoo, kaya wag mo akong subukan. Sagot ni Joros. Ang kanyang hinalaki ay dahan-dahang pinahid ang luha sa pisngi ni Penelope. Isang galaw na napakalambot, napaka-protective. Isang bagay na taliwas sa kanyang kilalang personalidad bilang isang walang pusong bilyonaryo. Ang mga Stanford ay hindi kailanman tumatalikod sa responsibilidad. Lalo na ako, walang anak ko ang lalaking, walang ama sa mundong ito at walang anak ko ang lalaking hindi dala ang aking pangalan. Anong ibig mo sabihin? Nanginginig at halos pabulong na tanong ni Penelope. Lumapit pa ng gusto si Joros. Ang kanyang mukha 1 pulgada na lamang ang layo, sapat para makita ni Penelope ang kanyang sarili sa refleksyon ng mga mata nito. Ibig ko sabihin, magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Maging handa ka, Penelope Santos. Dahil simula sa araw na to, tapos na ang pagiging estranghero mo sa akin. Silyado ng tadhana mo. Ikaw na magiging asawa ko. Magpapakasal? Nababaliw ka na ba? Halos mag-echo sa 4 na sulok ng klinika ang pasigaw na tanong ni Penelope. Sakbi ko na ng kanyang panghina, nagawa niyang hilahin ang kanyang baba palayo sa pagkakahawak ni Joros. Tinignan niyang lalaki, naghahanap ng kahit na anong sinyalis na nagbibiro ito, kaya naman sinubukan lang niyang takutin. Ngunit bigo siya. Ang mukha ni Joros Stanford ay seryoso, matigas at may otoridad na tila ba ang kanyang salita isang batas na hindi pwedeng baliin ng kahit na sino. Hindi ako nababaliw, Penelope.
Mas patinong pag-iisip ko ngayon kumpara sa kahit na kanino sa silid na to. Malamig at kalmadong naging sagot ni Joros. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Ipinasok ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon at binitawan ang isang mabigat na presensya. Ito ang pinakamabilis, pinakatama at natatanging solusyon sa sitwasyong kinakaharap natin ngayon. Solusyon? Kasal ang solusyon mo? Giit ni Penelope. Sa tindi ng emosyon, pilit niyang inaangat ang kanyang katawan upang maupo. Inabot niyang karayom na swero sa kanyang kaliwang kamay at handa itong haklutin at ngayon para lang makalayo sa lalaki. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay nahuli ni Joros ang kanyang pulso. Huwag kang malikot. Kung ayaw mo masaktan, utos nito. Ang boses ni Joros ay mababa, ngunit may tonong hindi pwedeng baliin. Sa kabila ng higpit ng kanyang hawak, tiniyak niya na hindi niya maiipit ang swero ni Penelope. Naupo siya sa gilid ng kama, pinalapit ang kanyang muka upang tapatan ang nag-aapoy ng mga mata ng babae. Makinig ka sa akin, Penelope. Ang pamilya ko, lalo ng aking lolo na siyang nagtatag at nagmamay-ari ng mayorya ng stock ng Stanford Enterprises, ay napaka-traditional. Sa oras na malaman ng board at ang media ang bagong uupong CEO ay may anak sa labas na isang simple empleyado, magkakagulong stock market. Gagamitin niya ng mga kalaban ko para ibagsak ako. Tigit sa lahat, lumalim ang titig ni Joros. Ang kanyang boses ay naging mas mariin. Hindi ko hahalikan ng idea na ang anak ko, ang sarili kong dugot laman ay lalaki sa mundong ito na tinatawag na bastardo o walang ama. Walang Stanford ang hindi dala ang aking pangalan. Pero paano ako? Isang luha na naman ang pumatak sa pisngi ni Penelope, dala ng matinding halo ng galit at panghihina. Paanong buhay ko? Kasisira lang ng mundo ko noong nakarang buwan, Joros. Iniwan at ipinahiya ako ng lalaking akala ko ay mamahalin ko habang buhay sa mismong araw ng kasal namin. Ngayon naman papasok ako sa isang kasal na walang pag-ibig, isang kasal na negosyo at obligasyon lang ang dahilan. Natahimik sandali si Joros. Tinitigan niyang namumulang mga mata ni Penelope, ang panginginig ng kanyang mga labi at ang tindi ng trauma na iniwan ng kanyang nakaraan. May kung anumang dumaan na emosyon sa mga mata ng bilyonaryo. Isang saglit na lambot o proteksyon bago tumabilis na nagpalitan ng kanyang tipikal na pagiging pragmatiko. Hindi ko hinihingi ang pag-ibig mo, Penelope. Seryosong sabi ni Joros. Ang inaalok ko sa'yo ngayon ay proteksyon at kapangyarihan. Ang lalaki na nakit sa'yo, si Mark, tama? Kasamang kanyang bagong babae na matalik mo palang kaibigan, sa tingin mo ba ititigilan kanila ng chismis at panlalait kapag nalaman nila na buntis ka na walang asawa? Ang lipunang ito ay mapanghusga, Penelope. Dudurugin kanila. Lumapit pa ng gusto si Joros, sapat para maramdaman ni Penelope ang kanyang kontrol. Ngunit kapag naging asawa kita, kapag naging Mrs. Joros Stanford ka na, walang sino manghilalang sa mundong ito ang mas malakas ang loob na humamak sa'yo. Bibigyan kita ng pangalan, ng kagitingang itingala ng lahat. Bibigyan kita ng kapangyarihang durugin at iparamdam sa mga taong nagpaiyak sa'yo kung gaano kalit ang kumpanya nila kumpara sa akin. Napatitig si Penelope sa kanya. Ang kanyang paghinga ay bumagal. Ang mga salita ni Joros ay may kakaiba't mapanganib na hatak. Ang idea ng pagbangon mula sa putik, ang idea ng paghihiganti sa mga taong sumira sa kanyang dangal at biglang nagkaroon ng matinding pang-akit sa kanyang nasugatang puso. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang kaawaan at pag-usapan ng mga sulok ng mga opisina. Isang kasunduan, panimula ni Penelope. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses para hindi magmukhang talunan sa harap ng bilyonaryo. Kasal sa papel lang. Walang pakialamanan sa kanilang personal na buhay at pagkatapos isilang ang batay maghihiwalay tayo ng tahimik. Isang maikli at mapanganib na ngiti ang sumilay sa perpektong labi ni Joros. Tila nagustuhan ng palaban na katangian ng babae. Kasal sa papel, oo, ngunit titira ka sa mansyon ko, sa ilalim ng isang bubong at sa harap ng publiko at ng pamilya ko. Ikaw ang pinakamamahal kong asawa. Gagawin natin ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan at kinabukasan ng bata. At kapag lumaki na ang bata, hamon pa ni Penelope, saka na natin pag-usapan ang susunod na hakbang. Sa ngayon ang kailangan mo lang gawin ay sumugal sa akin, sabi ni Joros habang dahan-dahang nilalahad ang kanyang malalaki, malinis at makapangyarihang kanang kamay sa tapat ni Penelope. Ano, Penelope Santos? Handa ka na bang maging Mrs. Stanford at talikuran ang pagiging biktima ng nakaraan mo? Tinignan ni Penelope ang palad ng lalaki. Alam niya sa kanyang sarili na sa sandaling ipinatong niyang kanyang kamay doon ay wala nang balikan. Ang kanyang simpleng buhay ay tuluyan ng mawawasak upang mapalitan ng isang mundong puno ng flash ng kamera, karangyaan, chismis at panganib. Ngunit para sa kanyang dinadalang anak at para sa sarili niyang pagbangon, huminga siya ng malalim.
Inangat ni Penelope ang kanyang nanginginig na kamay at pinatong to sa palad ng bilyonaryo. Pumapayag ako. Walang grandyoso at marangyang kasal na naganap. Taliwas sa kung anong marangya at makapangyarihang estadong meron ng pamilyang Stanford. Isang pribado, malamig at mabilis sa civil wedding lamang ang dinaos sa loob ng exclusive na office ng isang iginagalang na West. Ang silid ay amoy, lumang sili at mga papeles. Isang lugar na mas mukhang pag-uusap sa negosyo kaysa sa pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Ang dinaluhan lamang ng pamilya na Penelope na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak sa gilid. Hindi alam kung matutuwa ba dahil bilyonaryong nakasalubong ng kanyang anak o matatakot dahil sa seryosong aura ni Joros Stanford. Sa ngalan ng batas ng Republika ng Pilipinas, dinedeklara ko kayo na mag-asawa. Saad ng West sabay bagsak ng kanyang lagda sa marriage contract. Bumaling si Joros kay Penelope. Walang ngiti sa mga labi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay may seryoso at tila permanenteng pangako. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pelos na kahon. Doon ay nakalagay ang isang napakalaking round cut diamond ring na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang singsing na sadyang binili upang ipamukha sa mundo ang yaman ng kanyang mapapangasawa. Dahan-dahan, ngunit may pinal na paghawak na sinuot ni Joros ang singsing sa kanyang daliri. Nang dumampi ang malamig na ginto sa balat na Penelope, isang mabigat na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang singsing na ito ay simbolo ng kanyang bagong hawla, isang gintong hawla na siya mismong pumiling pasukan. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, sabi ng West. Bahagyang lumapit si Joros at ang kanyang malaking kamay ay marahang humawak sa bewang ni Penelope, sapat upang hilahin ang katawan nito papalapit sa kanya. Naglapat ang kanilang mga labi, hindi ito ang mapasok at ligaw na, halik tulad ng sa bar, kundi isang maikli, formal, ngunit may saktong init at kuryenteng nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Penelope. Isang halik na nagpapatunay na simula ngayon ay legal na siyang pagmamay-ari ng bilyonaryo. Pagkatapos ng maikling seremonya, diretsong dinala ni Joros si Penelope sa kanyang mansyon sa isang eksklusibo at mahigpit na binabantayang subdivision sa lungsod. Ang mansyon ay napakalaki, minimalis ang arkitektura at napakatahimik, tila sumasalamin sa malamig at misteryosong pagkatao ng may-ari nito. Itong magiging kwarto mo simula ngayon, sabi ni Joros habang binubuksan ang pinto ng isang napakalawak na master's bedroom sa ikalawang palapag. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay ng pamilya na Penelope. May sarili itong naglalakihang walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit na kasya sa kanyang sukat. Isang malawak na balkonahe at marangyang banyo. Ang kwarto ko ay nasa katabing pinto lang. Konektado ang ating mga silid sa pamamagitan ng isang pinto sa gitna. Ngunit may susi yan kung gusto mo ng privacy. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga kasambahay. Dagdag ni Joros habang tinatanggal ang kanyang suit jacket. Salamat, mahinang sagot ni Penelope habang nilalagay ang kanyang maliit na bag sa ibabaw ng malambot na kama. Tumingin siya sa lalaki, pilit na nilalabanan ng kaba. Joros, paano ba sa opisina? Malalaman ba ng lahat ang tungkol sa kasal na ito? Bumaling sa kanya si Joros. Dahan-dahang tinastas ang kanyang necktie gamit ang isang kamay. Ang kanyang matatalas na mata ay sumuri sa buong mukha ni Penelope. Sa ngayon, ilang tao lang sa upper board ang nakakaalam, ngunit bukas ng umaga, i-announce ko sa buong kumpanya sa pamamagitan ng isang opisyal na memo na ikaw ay asawa ko na. Hindi mo na kailangan magtiis bilang isang simpleng empleyado na pinag-uusapan sa mga sulok. Ikaw na nga hawak ng marketing charity foundation ng pamilya Stanford. Wag! Mabilis sa pigil ni Penelope, humakbang siya papalapit sa lalaki. Gusto ko pa rin manatilit magtrabaho sa marketing department. Ayaw kong isipin ng mga tao na ginamit kita o ang sitwasyon ko para lang umangat na mabilis sa posisyon. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa sarili kong kakayahan. Tinitigan siya ng matagal ni Joros. Tila sinusuri ko may iba itong motibo, ngunit purong paninindigan at pride lang ang nakita niya sa mga mata ng babae. Isang bahagyang ngiti na halos hindi mapansin ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Matigas din ang ulo mo, no? Seryosong sabi ni Joros, ngunit walang galit sa kanyang tinig. Lumapit siya kay Penelope, hinawakan ng kanyang dalawang balikat na nagpatahimik sa babae. Sige, kung yan ang gusto mo, mananatili ka sa department mo. Ngunit tandaan mo ito, Penelope. Bilang asawa ko may mga bodyguard at perebeleheyo ka na hindi mo pwedeng tanggihan para sa kaligtasan mo at ng bata. At isa pa, bumaba ang tingin ni Joros sa labi ni Penelope bago muling tumingin sa kanyang mga mata.
Sa darating na Sabado, ang taunang Grand Ball ng Stanford Enterprises. Doon kita official na ipapakilala sa buong alta sosyedad at sa media bilang asawa ko. At doon din darating ang mga taong na nakita at nagpahiya sa'yo dahil ang pamilya ni Mark ay isa sa mga minor investors ng kumpanya natin. Inimbitihan ko sila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Penelope. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom. Ang Sabado ang araw ng opisyal na pagtutuos. Gusto kong makita nila kung sinong iniwan at pinagpalit nila sa putik, Penelope. Bulong ni Joros, ang kanyang malalim na tinig ay puno ng matinding proteksyon at kapangyarihan. Ipakita natin sa kanila kung anong uri ng rin ng kailanman na hindi nila maaabot. Huminga ng malalim si Penelope, ang kanyang takot ay napalitan ng isang nag-aapoy na tapang. Tumango siya ng mariin. Handa ako, Joros. Nang iwanan siya ni Joros sa kwarto para makapagpahinga, naupo si Penelope sa gilid ng malaking bintana. Nakatitig siya unti-unting pagdilim ng langit. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na flat pa, ngunit alam niya na may buhay na sa loob. Anak, para sa'yo to. Kakayanin kong mundong ito kahit na ang kasamaang bumubuo sa pamilyang ito ay ang ruthless na bilyonaryong si Joros Stanford. Ang gabi ng Grand Ball sa Stanford Enterprises ay isang marangyang pagpapakita ng yaman, kapangyarihan at mataas na lipunan. Ang 5-star hotel ballroom ay nanginginig sa ingay ng mga sikat na personalidad, mga makapangyarihang politiko at mga kilalang negosyante. Nagkikislapan ng mga kristal ng chandelier sa kisame, sumasabay sa flash ng mga kamerang medyang nakapila sa red carpet. Lahat ay may isang tanong ng kanilang mga isip. Sino ang misteryosong babae na biglang pinakasalan ng ruthless at cold-hearted billionaire na si Joros Stanford? Sa loob ng isang pribadong dressing room sa itaas ng palapag ng hotel, tinitigan ni Penelope ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nakasuot siya ng isang napakagandang emerald na green silk gown na sadyang idinisign na isang tanyag na sa stress sa Paris. Ang design na ito ay banayad na nakatapi sa kanyang bewang, sapat para maitago ang kanyang 4 na linggong tiyan, ngunit nagpapakita ng kanyang natural na hubog ng regal na ganda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaupdo at nag-iwan ng ilang hibla sa kanyang pisngi at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang pambihirang diamond necklace. Isang personal na regalo mula kay Joros. Napakaganda mo, asawa ko, isang tunay na reyna. Isang malalim bariton at boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Pumasok si Joros Stanford na nagtataglay ng isang nakakatunaw na kakisigan sa kanyang klasikong itim na tuxedo. Lumapit siya kay Penelope. Ang kanyang mga mata ay sumiklab sa paghangat pinatong niya ang kanyang dalawang malalaking kamay sa balikat ng babae habang nakatingin din sa salamin. Kinakabahan ako, Joros. Pag-amin ni Penelope, nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang hikaw. Pakiramdam ko, hindi ako kabilang sa mundong ito. Huwag kang matakot, bulong ni Joros sabay sulyap sa kanyang mga mata sa salamin bago dahan-dahan yumuko para mag-iwan ng isang mainit na halik sa kanyang balikat. Ang simpleng galaw na yun ay nagpapadala ng kuryente na pansamantalang nagpatahimik sa kaba ni Penelope. Narito ako, hawak mo lang ang braso ko at walang sino man ang nilalang ang may karapatan na humamak o lumapit sa'yo upang saktan ka. Tandaan mo kung sino ka ngayon, ikaw si Mrs. Joros Stanford. Nang bumukas ang naglalakihang double doors ng ballroom, ang lahat ng spotlight, usap-usapan at kamera ay sabay-sabay na nakatutok sa kanila. Sabay silang naglakad pababa ng engrandeng hagdan. Si Penelope ay nakakapit ng mariin sa panipodong bruso ng Joros at pilit tinaas ang kanyang mukha upang magpakita ng tapang. Ang bulong-bulungan ni kagad na umugong na parang bubuyog sa buong paligid. Diyos ko, si Penelope Santos ba yan? Ang simpleng marketing specialist ng kumpanya? Paano siya naging asawa ng isang Stanford pagkatapos ng iskandalo niya nung nakarang buwan? Sa isang madilim na sulok ng ballroom nakatayo si Mark kasama kanyang bagong asawang si Chloe. Ang pamilya ni Mark ay nakikipag-usap sana sa ilang kliyente, ngunit nang makita nilang pagbaba ng mag-asawa, tila nahinto ang paghinga ng dalawa. Ang baso ng champagne na hawak ni Mark ay muntik ng mabitawan habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding gulat, inggit at pagsisisi. Si Chloe naman ay tuluyang namutla. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad sa tindi ng selos at kahihiyan. Si Penelope ng kanyang minaliit at tinagawan ng lalaki ay nakatayo ngayon sa tabi ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Pagkatapos ng opisyal na talumpati ni Joros, bilang CEO dinala siya ni Penelope sa VIP section para maupo. Ngunit ilang sandali pa, napilitang umalis si Joros para makipag-usap sa ilang banyagang investor na kabilang sa bahagi ng bulwagan. Pinagbilinan niya ang kanyang mga bodyguard na huwag iwanan si Penelope.
Ngunit mapamaraan si Mark, sinamantala niyang pagkakataon ng lumingon ng mga to para lapitan ng dating kasintahan. Penelope, tawag ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng hindi makapaniwalang emosyon at panghihinayang. Paano? Paano nangyari ito? Isang buwan lang, Penelope. Isang buwan lang matapos ang nakansela ng ating kasal at ngayon, asawa mo ng pinakamataas na pinuno ng kumpanyang ito. Dahan-dahan na lumingon si Penelope, tinitigan siya. Sa kanyang gulat, wala ng pamilyar na sakit o pagmamahala na ramdaman niya sa loob ng 5 taon. Ang natira na lang ay purong puot at pagkamuhi. Wala ka nang pakialam kung paano to nangyari, Mark. Malamig at matigas ang boses ni Penelope, isang katangiang tila nahawa na sa kanyang bagong asawa. At para itama ka, hindi naging ating kasal iyon dahil pinili mo akong iwan at hiyain sa harap ng altar. At nagpapasalamat ako sa tadhana gabi-gabi dahil doon. Dahil kung hindi dahil sa kataksilan at kababuyan niyo ni Chloe, hindi ko matatagpuan ng isang totoong lalaki na marunong rumispeto at magpahalaga sa akin. Penelope, alam ko na nagkamali ako. Nadala lang ako noon. Pero pakinggan mo ko, sigurado ka ba sa bilyonaryong yan? Galit at esperadong bulong ni Mark. Humakbang siya paabante at mga hawakan ng kamay ni Penelope sa ibabaw ng lamesa. Balita ng lahat, walang puso si George Stanford. Ginamit mo lang ba siya para gantihan ako? Bumalik ka na sa akin, Penelope. Bitawan mong asawa ko bago ka ipag-utos sa mga tauhan ko na baliin ang bawat buto sa mga kamay mo. Isang yelong boses ang biglang sumulpot mula sa likod ni Mark. Tila tumigil ang hangin sa ballroom. Naroon na si George Stanford. Nakatayo ng tuwid at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy habang nakatitig sa likod ni Mark. Agad na napabitaw si Mark. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot habang dahan-dahang humaharap sa bilyonaryo. Ang naglalaki ang presensya ni Joros ay sapat na para magmukhang maliit na insekto si Mark. Mr. Stanford, ako po si Mark ang... Alam ko kung sino ka. At alam ko kung anong dumi ang ginawa mo. Puto ni Joros sa kanya. Humakbang siya paabante at pinaligiran ng bewang ni Penelope gamit ang kanyang malakas na bisig at kinabig to palapit sa kanyang dibdib. Isang malinaw na hudyat na pangangkin. Ikaw ang lalaking walang kwentang nagpatapon ng isang pambihirang brilyante para lamang sa isang pirasong maruming bato. At dahil may lakas ka ng loob na lapitan ng asawa ko, sa pamamahay ko'y siguraduhin kong matitikman mong impyerno. Tumingin si Joros sa kanyang secretary na nasa likod. I-cancel ang lahat ng umiiral na supply contract ng pamilya niya sa Stanford Enterprises. Ngayon din, at tawagan na lahat ng partner banks natin. Sabihin mong i-freeze ang kanilang mga credit lines. Gusto kong makita silang mamalimos sa kalsada bago matapos ang buwang ito. Lumayas kayo sa paningin ko. Walang nagawa si Mark hindi umatras. Namumutla at tuluyang gumuho ang mundo habang si Penelope nakasandig sa matipunong dibdib ng kanyang asawang bilyonaryo. Ang lalaking handang maging demonyo para lamang maging kanyang tagapagtanggol. Tahimik ang buong biyahe pa uwi sa mansyon. Sa loob ng marangyang backseat ng itim na Rolls Royce, tangyang mahinang ugong na makina at ang pagpatak ng biglaang ulan sa bintana ang dumarating sa pandinig ni Penelope. Nakatitig siya sa labas. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa agos ng tubig. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa rin niyang hinahawakan ng kanyang emerald na green na gown. Sa kanyang tabi, nakaupo si George Stanford. Seryoso pa rin ang mukha nito, nakasandal ang ulo at ang mga mata ay nakapikit ngunit ramdam ang nanatiling tensyon sa kanyang katawan. Ang kanyang suit jacket ay nakabukas na at ang necktie ay bahagyang nakatastas. Nang makarating sila sa mansyon, walang kibuan na pumasok silang dalawa. Diretso na umakyat sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa tuluyang makapasok si Penelope, ay narinig niyang malalim na boses ni Joros sa kanyang likod. Penelope. Humintiw si Penelope, dahan-dahang lumingon na tinignan ng lalaki. Bakit, Joros? Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Maraming nangyari ngayong gabi. Humakbang si Joros papasok sa silid ni Penelope at dahan-dahang sinaradong pinto sa kanyang likod. Ang tunog ng paglak ng pinto ay nagpadala ng kakaibang kaba sa dibdib ng babae. Lumapit ang bilyonaryo ng may mabibigat at seryosong mga hakbang. Ang mga sinabi ng lalaking yun ni Mark. Panimula ni Joros. Ang kanyang mga mata ay tila gustong basahin sa mukha ni Penelope. Sinabi niya na, ginamit mo lang ako. Ginagamit mo lang ang kasal na ito. Ang kapangyarihan ko para lang magiganti sa kanya. Totoo ba? Napatitig si Penelope. Nakita niyang isang pambihirang emosyon. Isang bahagyang takot at isang kawalan ng kasiguraduhan na taliwas sa kanyang imahe bilang isang makapangyarihang pinuno. Ang lalaking kayang mapagbagsak ng isang kumpanya sa isang higanting utos lang ay mukhang apektado sa ideya na ginagamit lang siya. At kung totoo, hamon ni Penelope,
pilit na pinatitigas ang kanyang damdamin. Hindi ba't negosyo sa kasunduan ang kasal na ito, Joros? Ikaw ang nagsabi kailangan mo ng proteksyon para sa stock ng kumpanya at para sa pangalan ng pamilya mo. Ako naman kailangan ko ng proteksyon para sa anak ko. Kung ginamit ko man ang pagkakataong ibagsak ang taong sumira sa akin, hindi ba't kasama yan sa ibinayad mo? Isang marahas at mabilis na galaw ang ginawa ni Joros. Hinawakan ng balikat na Penelope. Ang kanyang muka ay ilang sentimetro na lang ang layo sapat para maramdaman nito ang nag-aalab at mabilis na hininga. Huwag mong sabihin yan, bulong ni Joros. Ang kanyang boses ay paus. Huwag mong ituring na isang simpleng transaksyon ang gabing ito at ang kasal na ito. Dahil sa sandaling makita kitang umiyak, dahil sa lalaki na yun sa ballroom, muntik ko nang mawala ang kontrol ko. Gusto ko siyang durugin. Hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil nasasaktan ka. Napatitig si Penelope sa kanya. Ang kanyang paghinga ay nabitin. Ang mga mata ni Joros ay walang kahit na anong dumi o kasinungalingan. Joros, simula ng gabing yon sa bar, hindi ka na nawala sa isip ko, Penelope. Pag-amin ng bilyonaryo, ang kanyang pride at protection ay tuluyan ng lumuhod sa harap ng babae. Ang kanyang malaking kanang kamay ay dahan-dahang lumapit sa mukha ni Penelope. Ang kanyang mga daliri marang humawak sa kanya, pinapawi ang natitirang lamig ng gabi. Ruthless ako. Walang puso sa tingin ng marami pero pagdating sa'yo, nabubuwag ang lahat ng depensa ko. Kaya wag mo sabihin ginagamit mo lang ako dahil handa kong ibigay ang lahat sa'yo, maging ang buong Stanford Enterprises. Manatili ka lang sa tabi ko. Hindi lang dahil sa bata, kung hindi dahil sa'yo. Isang marubdob na deklarasyon yon at tuluyan na pabagsak sa natitirang pader sa puso ni Penelope. Ang takot na kanyang naramdaman ay unti-unti napalitan ng isang kakaiba, mainit at matinding damdamin na matagal nang itinatanggi. Ang strangherong bilyonaryo na kanyang pinatakasan ay bumaba sa kanyang mundo. Sa pagkakataong ito, hindi niya napinigilan ng kanyang sarili. Yumuko siya tinilikan si Penelope ng may matinding silakbo, pananabik at marubdob na pag-angkin. Ito ang halik na may kasamang pag-ibig, pangako, at isang halik na sumelyo sa kanilang bagong simula sa loob ng mansyon. Hinayaan ni Penelope ang kanyang sarili na tangayin muli ng agos ng emosyon habang kanyang mga kamay ay unti-unting pumulupot sa leeg ng kanyang asawa. Sa ilalim ng proteksyon ng madilim at ingay ng ulan, ang kasunduan sa papel ay tuluyan ng natunaw at ang kanilang mga pusi nagsimula ng sumulat ng isang totoong kwento ng pag-ibig. Ang halik na yon, hindi lamang basta tugon sa pag-amin ni Joros. Ito ay ang pagsabog ng lahat ng emosyon, isang buwan na lang kinimkim at tinanggi. Sa loob ng madilim at tahimik na silid, tanging ang mara sa pagpatak ng ulan, sa labas ng balkonahit mabilis sa paghinga nilang dalawa, ang magbibigay ng ritmo sa gabi. Ang malamig na pader na sinasandalan ay tuluyang nakalimutan ang maramdaman niya ang nag-aapoy na init ng katawan. Humigpit ang hawak ni Joros sa bewang ni Penelope. Binuhat ito at bahagya upang mas lalo maglapat ang kanilang katawan. Ang kanyang mga halik ay naging mas malalim, mas mapusok. Gumanti si Penelope. Ang kanyang mga daliri bumaon sa makapal at maayos na buhok ni Joros. Hinila ito pababa para mas lalong lasapin ang tamis at bangis ng kanyang mga labi. Penelope, bulong ni Joros sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang kanyang boses ay paus, gumaralgal at nawalan ng nakasanayang kontrol. Ang ruthless na CEO na kinatakutan sa board ay tuluyang tiklop sa harap ng babaeng kanyang pinakasalan. Sabihin mo sa akin kung panaginip lang ito, dahil kung panaginip ito ay ayaw ko nang magising. Hindi ito panaginip, Joros. Pabulong na sagot ni Penelope habang ang kanyang dibdib ay mabilis na umangat at bumababa sa tindi ng kaba at pagnanasa. Tinitigan niya ng madilim at tila nangangain ng mga mata ng lalaki. Sa ilalim ng konting liwanag mula sa labas nakita niyang sariling refleksyon. Isang babaeng hindi na biktima kundi isang reynang minamahal at pinoprotektahan. Nandito ako, sinasabi ko sa'yo, nandito ako. Ang mga salitang yun na nagtanggal sa huling hibla ng pag-alinlangan ni Joros. Dahan-dahan habang hindi pinuputol ang titig kay Penelope, binuhat niya ito patungo sa malawak at malambot na kama. Binaba niya si Penelope ng napakabanayad na tila bagawa ito sa pinakamahal at marupok na bubog. Ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang gumapang sa likod ng kanyang emerald na green gown. Hinahanap ang zipper nito na may panginginig na hindi niya kailanman maramdaman sa buong buhay niya. Nandahan-dahang humulas ang mamahaling tela, nilantad nitong kanyang maputing balat sa ilalim ng gabi. Ngunit walang bastos sa maduming intensyon sa mga mata ni Joros. Ang kanyang mga sulyap ay puno ng purong paghanga at pagsamba.
Yumuko siya para idampi ang kanyang mga labi sa gilid ng leeg ni Penelope, pababa sa kanyang mga balikat. Ang gabing ito ay para sa atin, Penelope. Walang kasunduan, walang kumpanya at walang nakaraan. Bulong ni Joros, habang ang kanyang kamay ay marahang lumapag sa patag pa ring tiyan ni Penelope. Doon ay pansamantala siyang huminto at ang kanyang hawak ay napuno ng matinding lambot at proteksyon para sa buhay ng seedling na nasa loob nito. Para sa iyo, para sa akin at para sa anak natin. Naluha sa Penelope. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi itong luha ng sakit o kahiyan. Ito ay luha ng kalayaan. Ang bawat haplos ni Joros ay tila nagbubura sa bawat dumi, bawat panlalait at bawat bigat na iniwan ni Mark sa kanyang pagkatao. Si Joros, naramdaman niya kung paano pahalagahan ng isang totoong lalaki. Ang sinakbo ng kanilang pagsasama sa ibabaw ng marangyang kama ay naging mas masidhi dahil ngayon ang kanilang mga kaluluwa ay legal at emosyonal ng magkakabit. Lumipas sa mga oras na tangi ang tunog ng kanilang magkasabay na paghinga, ang kaluskos ng satin ng kumot at marubdob na tibok ng kanilang mga puso ang naghahari sa buong silid. Sa bawat galaw ni Joros, tiyak niyang ligtas at komportable si Penelope. Ang gabi ng kasalanan noon ay opisyal na naging gabi ng pag-ibig ngayon. Madaling araw na nang humupa ang bagyo ng kanilang pagnanasa. Nakahiga si Penelope sa ibabaw ng matipunong dibdib ni Joros. Ang kanyang uli na kasandal malapit sa puso ng lalaki. Ang malaking bisig ng bilyonaryo ay mahigpit na nakupulupot sa kanyang balikat. Tila pinoprotektahan siya mula sa kahit na anong panganib sa labas ng mansyon. Dahan-dahang dinilat ni Penelope ang kanyang mga mata, tinignan ang mukha ng kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Ang matigas at malamig nitong mukha kapag nasa harap ng media ay napalitan ng isang payapang ekspresyon. Hinaplos ni Penelope ang pisngi nito gamit ang kanyang mga daliri. Isang banayad na galaw na nagpapanaag ng isang matamis na ngiti sa kanyang sariling mga labi. Hindi ko alam kung saan tayo dadali ng tadhana, Joros. Sa isip ni Penelope habang mas lalong siniksik ang kanyang sarili sa init ng katawan ng lalaki. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na ako natatakot sa bukas. Dahil alam kong sa tabi mo, hindi na ako muling magiging talunan nang mag-vibrate ang mahinang cellphone ni Joros. Sa ibabaw ng nightstand ay bahagyang gumalaw ang bilyonaryo. Hindi niya dinilat ang kanyang mga mata, ngunit mas lalo niyang hinila sa Penelope. Palapit sa kanya, tumalik na maikli sa kanyang noo habang natutulog. Huwag kang aalis. Paus na bulong ni Joros sa kanyang pagtulog. Hindi ako aalis, Joros. Asawa mo na ako. Sagot ni Penelope sa hangin habang dahan-dahan pinikit ang kanyang mga mata para salubungin ang isang umagang puno ng bagong pag-asa. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang init at liwanag sa loob ng master's bedroom. Ang sinag ng umaga ay pumasok sa pagitan ng mga mamahaling kortina, nag-iwan ng gintong liyab sa ibabaw ng gulugulong kama. Dahan-dahang dinilat ni Penelope ang kanyang mata. Sinalubong ng pamilyar, ngunit mas masarap na pakiramdam ng proteksyon at nakupulupot pa rin ang mapatimong braso ni Joros sa kanyang bewang. Mahigpit at tila ayaw siyang pakawalan kahit nasa pagtulog. Nilingon niyang mukha ng asawa. Sa ilalim ng liwanag ng umaga na walang ruthless at lamig ni Joros Stanford, ang natiray lalaki nagbaba ng kanyang pride at nag-alay ng kanyang buong mundo kagabi. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Penelope. Hinaplos niyang kanyang tiyan at wala ng takot ng isang nag-iisang ina. Dahil alam niyang kanyang dinadala ay may pinakamalakas na tagapagtanggol. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Joros. Sinuot niya ang isang silk robe at lumabas patungo sa malawak na kusina ng mansyon upang ipagtimpla ito ng kape. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos, ang katahimikan ng umaga ay biglang nabasag nang mag-vibrate ang marasang kanyang sariling cellphone sa ibabaw ng counter. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Kumunot ang noo ni Penelope, ngunit sinagot pa rin to. Hello? Penelope, akala mo ba talaga nanalo ka na? Isang matalib at puno ng puot at pamilyar na boses sa isang babae ang sumalubong sa kanya. Si Chloe. Napatigil si Penelope, ang kanyang hawak sa taas ay humigpit. Chloe, bakit ka tumatawag? Wala na tayong dapat na pag-usapan. Huwag mo kong idaan sa malamig na boses mo, Penelope. Dahil sa'yo't sa bilyonaryong asawa mo, nagkagulong pamilya ni Mark. Sinira niyo mga kontrata namin. Hinarangan ng mga bangkot ngayon. Unti-unting bumabagsak ang kumpanya ng mga in-laws ko. Gumaralgal ang boses ni Chloe sa kabilang linya. Halatang nawala na sa katinuan dahil sa galit at kahihiyan. Akala mo ba, totoong mahal ka na isang Joros Stanford? Ginamit mo lang ang bata para talian siya, hindi ba?
Alam ko ang totoo, Penelope. Nakuha ko kopya ng medical record mo mula sa klinika bago patuburahin. Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Penelope. Ang kanyang pusing naging isang mabilis na tambol. Anong ibig mo sabihin? 4 na linggo, Penelope. 1 buwan. Tumawa na mapanganib si Chloe. Eksaktong 1 buwan ang nakalipas mula nang iwan ka ni Mark sa altar. Ibig sabihin nakipagtali ka sa kung sinong lalaki sa mismong gabi ng pagkasira ng kasal mo. At ngayon, pinagpipilitan mong batang yan kay Mr. Stanford para lang umangat sa buhay. Sa tingin mo ba maniniwalang publiko at ang matandang Stanford na anak ng bilyonaryo yan? Sa oras na ilabas ko impormasyong ito sa media, dumi ang tingin sa'yo ng buong bansa. Maging iskandalo ka na naman at siguraduhin ko na itatapon ka ni Joros kapag nalaman niyang baka nagpaloko lang siya sa isang maruming babae na tulad mo. Manahimik ka, Chloe. Hindi mo alam ang katotohanan. Sigaw ni Penelope. Nanginig ang kanyang buong katawan habang ang mga luha ng matinding panik ay muling nagbabadya. Ang kanyang nakaraan ay tila isang multo na ayaw siyang patuloyin sa kanyang kaligayahan. Tignan natin kung sinong mananahimik, Penelope. Maganda ka dahil sisiguraduhin kung babagsak ka mula sa gintong trono mo. Huling banta ni Chloe bago pinutulan ang tawag. Nabitawan ni Penelope ang tasa ng kape. Lumika ito ng malakas sa tunog ng mabasag sa sahig. Napasandal siya sa counter. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang kanyang paningin ay nag-umpisa ng magdilim dahil sa matinding stress at takot para sa kaligtasan ng kanyang anak at ng kanyang bagong kasal. Bago pa man siya tuluyang matumba, isang malakas at matipunong bisig ang sumalo sa kanya mula sa likod. Si Joros, nakasuot lang ito ng kanyang itim na pantalon. Gulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng yelo sa tindi ng talas. Kanina pa siya nakatayo sa likod at narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Joros, pabulong na iyak na Penelope. Isiniksik niya ang kanyang muka sa malawak nitong dibdib. Si Chloe, alam niyang tungkol sa 4 na linggo. Ipapakalat niya sa media na marumi akong babae at ginamit lang kita. Joros, natatakot ako para sa anak natin. Kumigpit ang yakap ni Joros sa kanya. Ang kanyang pangay nagtaglay ng matigas at mapanganib na panginginig. Hinaplos niyang buhok ni Penelope para ito pakalmahin, ngunit ang kanyang tingin na nakatutok sa basag na tasa sa sahig ay puno ng purong demonyo. Shh! Masyadong matigas ang ulo ng mga insekto na yan. Akala nila pwede nilang hawakan ang pag-aari ko. Bulong ni Joros. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may tonong nakakahindik ng takot. Huwag kang umiyak, Penelope. Walang sinumang media o tao makakahawak sa iyo sa anak natin. Ako ang batas sa kumpanyang ito. At ako, ang protection mo. Kinuha ni Joros ang kanyang sariling cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero habang isang kamay na natiling nakapulupot ng mahigpit kay Penelope. Secretary Vance, malamig na utos ni Joros sa kanyang tauhan nang sagutin ang tawag. May isang babaeng nagngangalang Chloe na nagtatangkang magbenta ng peking impormasyon sa media laban sa asawa ko. Alamin mo kung ilang press ang nilapitan niya at bilhin mo ng buong media agency na yan. Ngayon din at patahimikin mo sila. At tungkol naman sa pamilya ni Mark, huwag mo lang i-freeze, ipag-utos mo na ipa-demolish sa kanilang pangunahing warehouse dahil sa kawalan ng tamang permit. Gusto kong makita silang walang matitirahan bago lumubog ang araw. Ibinaba ni Joros ang telepono at muling hinarap si Penelope. Inangat niyang kanyang baba at tinalikan to ng mariin sa labi, isang halik na puno ng bangis, proteksyon at nag-aapoy na paninindigan. Ipangako ko sa iyo, Penelope, tapos na ang pagiging biktima mo. Kung gusto nila maglaro sa impyerno, ipapakita ko sa kanila kung sinong hari doon. Hindi nagtagal ang banta ni Chloe. Bago pa man sumapit ang tanghali, isang malaking balitang niyanig ng social media at ng mga corporate circles. Ngunit hindi itong skandalong inasahan ni Chloe. Ang mga blind item at peking medical records na sinubukan niyang i-upload sa ilang kilalang tabloid page ay hindi naman lang umabot ng 5 minuto sa internet. Bawat link ay mabilis na nabura. Bawat account na nag-share ay permanenteng naban at ang mismong media outlet na nagtangkang kumuha ng kwento ay official ng binili ng Stanford Enterprises. Sa halip ng pagbagsak ni Penelope ang bumalaga sa publiko ay ang opisyal na press release ng Stanford Enterprises. Isang ingranding larawan nila Joros at Penelope mula sa Grand Ball, kasamang deklarasyon ng kanilang legal na kasal at ang anunsyon sa Penelope Stanford ang opisyal na chairwoman ng Stanford Marketing Charity Foundation. Ngunit para sa isang taong desperado tulad ni Chloe, ang pagharang sa media hindi sapat para pigilan ang kanyang galit. Mr. Stanford, nasa labas po si Chloe at si Mark. Nagwawala po sa labas ng main gate.
Ulat ng Security Chief Torres sa pamagitan ng intercom sa loob ng opisina ng mansyon. Sinubukan po nila na pumasok gamit ang kotse nila. Pero hinarang ng mga tauhan natin. Ayaw nilang umalis hanggat hindi mo po sila hinaharap. Napatay si Penelope mula sa kanyang silya sa loob ng opisina. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng bahagyang kaba. Ngunit nang maramdaman niyang malakit mainit na kamay ni Joros na humawak sa kanyang balikat, dahan-dahang nagbalik ang kanyang lakas. Hayaan mo silang pumasok. Malamig na utos si Joros sa intercom. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit may nakatagong bangis na tila isang leon na handang pumatay ng insekto. Dalhin sila sa harap ng garden. Doon natin tatapusin ang ingay na ito. Joros, sasama ako. Panindigan ni Penelope habang nakatitig sa asawa. Ayaw ko na magtago sa likod mo habang silang humaharap sa'yo. Gusto ko na makita nilang babaeng sinira at minalit nila ay hindi na natatakot sa kanila. Tinitigas siya ng matagal ni Joros bago sumilay sa mapanganib ngunit mapagmalaking ngiti sa kanyang labi. Yan ang asawa ko. Sige, sabay natin tapusin ang dumi na nakaraan mo. Sa malawak at marangyang garden ng mansyon, sinalubong sila ng isang madulaing tagpo. Si Chloe halatang abala, gulugulang buhok at namumula ang mga mata sa tindi ng galit at pag-iyak. Si Mark naman mukhang bangkay, wala sa mamahaling polot nanginginig ang mga tuhod at halata. Napilitin nila si Chloe para umalis, ngunit ayaw nito magpatalo. Penelope! Sigaw ni Chloe na makitang mag-asawa na naglalakad pababa ng ingranding hagdan ng garden. Napakasama mo! Sinira mong buhay namin dahil sa kapangyarihan ng asawa mo. Binawi ng mga bangko mga ari-ari. At wala na kaming kasalanan sa'yo. Huminto sina Joros at Penelope sa gitna ng garden. Pinaligiran ng anim na naglaki ang bodyguard na nakasuot na itim. Kinabig ni Joros si Penelope sa kanyang tabi at pinakitang kanyang buong proteksyon. Walang kasalanan? Diretsong hamon ni Penelope. Ang kanyang boses ay malakas at patatag at walang kahit na anong panginginig. Chloe, 5 taon ko minahal si Mark. 5 taong kitang tinuring na kapatid pero anong ginawa ninyo? Nagtaksil kayo sa likod ko at sa mismong araw ng kasal ko iniwan niyo ako sa altar para ihiya sa harap ng buong mundo. Kung may sumira ng buhay ninyo, walang iba kundi ang sarili niyong kababuyan at kasakiman. Penelope, pakiusap. Nadala lang kami noon, singit ni Mark. Tuluyan ang lumuhod sa damuhan sa tindi ng desperasyon habang nakatitig kay Penelope. Patawarin mo kami. Kausapin mo si Mr. Stanford. Mawawala lahat ng sa amin, Penelope. Mamamalimos kami sa kalsada kapag hindi niya binawi ang utos niya. Huli ng lahat para sa pagmamakaawa, Mr. Carrion. Malamig na sumbabat si Joros Stanford. Ang kanyang tinig ay tila hatol ng isang hukom. Ang pagkakamali niyo hindi lang pananakit sa kanya noon. Ang pinakamalaking kasalanan ninyo ay ang pagtatangkang hawakan at saktan ng babaeng pagmamay-ari ko na ngayon. At sa mundong ginagalawan ko, walang patawad ang sinumang magtangkang kumuha o sumira sa kung anong sakin. Tumingin si Joros sa kanyang security chief. Ipalabas ang mga dokumento. Inabot ng bodyguard ang isang folder kay Chloe. Nang buksan to ni Chloe, lalo itong namutla. Ano? Ano to? Yan ang opisyal na demanda para sa extortion, cyber libel at theft of private medical records laban sa iyo, Chloe. At para sa pamilya mo, Mark, ang kasong gross financial fraud dahil sa mga nakaraang peking transaksyon ng kumpanya ninyo na natuklasan ng mga auditor ko ngayon lang. Saad ni Joros, habang kanyang mga mata ay nanatiling walang awa. Hindi lang kayo mawawalan ng yaman. Sisiguraduhin ko na sa loob ng kulungan kayo magsasama habang buhay. Hindi maaari ito! Hysterical na sigaw ni Chloe. Pilit siyang sumugod patungo kay Penelope. Ngunit mabilis siyang hinaharang at binuhat ng 2 malalaking bodyguard para ilayo. Si Mark naman tuluyan na pasubsob sa damuhan, umiiyak at nawala ng lakas na lumaban. Habang hinihila ang 2 palabas sa gate ng mansyon, ang kanilang mga sigaw ng pagsisisi at galit ay unti-unting naglaho sa hangin. Nang muling bumalik ang katahimikan sa garden, huminga ng malalim si Penelope. Pakiramdam niya ay may siyang napakabigat na kadenang tuluyang naputol sa kanyang pagkatao. Malaya na siya. Ang kanyang nakaraan ay tuluyan na natapos at ang kanyang pagiganti ay selyado na. Bumaling si Joros sa kanya at dahan-dahan itong hinawakan ng nanginginig pa na kamay ni Penelope bago dinala ang kanyang mga palad sa kanyang mga labi para hagkan ito ng napakalambot. Tapos na, Penelope, bulong ni Joros. Ang kanyang madilim na mata ay napuno ng purong pag-ibig at katapatan. Wala nang makakasakit sa iyo ulit. Simula ngayon, ang isipin na lang natin ay ang kinabukasan nating 2 at ng anak natin.
Naluha sa Penelope. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Siniksik niya ang kanyang sarili sa malawak na dibdib ni Joros, handang harapin ang kanyang bagong buhay bilang asawa ng bilyonaryo. 4 na buwan pang mabilis na lumipas. Ang ingay na nakaraan, ang mga histerikal na sigaw ni na Chloe at Mark at ang mga iskandalo sa media ay tuloy na naging bahagi ng mga lumang balita na ibinuon ng panahon. Sa tulong ng kapangyarihan at impluwensya ni Joros Stanford, ang kumpanya ng pamilya ni Mark ay tuluyan ng dineklarang bangkorate at si Chloe naman ay kasalukuyang humarap sa mga seryosong kaso sa korte na walang piyansa. Ang hustisya ay mabilis, malupit at walang rerespetuhin sinuman. Tatak na isang Stanford. Ngunit sa loob ng marangyang mansyon, malayo sa mapanghusgang mata ng publiko, isang kakaibang uri ng tadhana ang unti-unting nabubuo. Nakatayo si Penelope sa harap ng malaking salamin sa walk-in closet ng kanilang master's bedroom. Nakasuot siya ng isang malambot, light pink na cotton dress. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang umbok. Buntis na siya ng 5 buwan. Ang kanyang dating namumutlang muka ay napalitan ng isang malusog, kumikinang na ganda ng isang nagdadalang tao. Pansin ko, mas lalo kang gumaganda araw-araw asawa ko. Isang pamilyar, mababa't mapangakit na boses ang narinig niya mula sa pinto. Pumasok si Joros, nakalaglag lang ng kanyang suit jacket pagka-uwi galing sa isang mahabang board meeting. Malalaki ang kanyang mga hakbang habang lumalapit kay Penelope. Sa nakaraang 4 na buwan, ang ruthless na CEO ay nagbago ng gusto pagdating sa bahay. Ang kanyang mga utos sa kumpanya ay nanatiling matigas, ngunit ang kanyang buong atensyon at pag-aalaga pagka-uwi ay nakatutok lang sa kalusugan ni Penelope at ang kanilang dinadalang anak. Mula sa likod, ipinatong ni Joros ang kanyang 2 malalaking kamay sa ibabaw ng tiyan ni Penelope. Ibinaba niya ang kanyang muka sa leeg ng asawa, humalik ng napakarubdob at nag-iwan ng mainit na hininga. Kumusta ang maliit na Stanford natin ngayon? Nagpasaway ba siya sa'yo habang nasa opisina ako? Napangiti ng matamis si Penelope. Isinandal ang kanyang likod sa malawak at matipunong dibdib ng asawa. Hindi naman siya masyado nagpasaway ngayon, Joros. Pero kaninang umaga, medyo naghanap ako ng kakaibang pagkain. Gusto ko ng maasim na mangga na may bagoong, yung galing pa sa probinsya natin. Ipinagutos ko kaagad kay Secretary Vance na magpadala ng tauhan sa probinsya ngayon din para kumuha ng pinakasariwang mangga. Mabilis at seryosong sagot ng bilyonaryo na tila ba ang maasim na mangga ay 1 bilyong pisong emergency project ng kumpanya. Natawa ng mahina si Penelope, nilingon niya si Joros sa tinawakan ng matigas itong panga. Joros, wag namang ganyan, masyado mo namang pinalalayaw. Pwede namang bumili sa malapit na supermarket. Walang supermarket na makakatapat sa kalidad ng gusto ko para sa inyo, Penelope. Giit ni Joros. Lumalim ang titig nito sa kanyang mga mata. Ang kanyang madilim na paningin ay napuno ng purong katapatan at pag-ibig. Ipinapangako ko sa iyo, ibibigay kong lahat, ang kaligtasan niyo at ang nag-iisang prioridad ko sa mundong ito. Ngunit habang makatitig ang dalawa, bigla napatigil si Penelope. Ang kanyang matay nanlaki at bahagyang napaawang ang kanyang mga labi. Penelope, ano problema? Masakit ba ang tiyan mo? Tatawagan ko ba si Dr. Torres? Agad na puno ng matinding kaba at panik ang mukha ni Joros. Ang kanyang malamig na aura ay biglang nawala at pinilitan ng takot ng isang ama. Wag, sandali lang Joros, pabulong na sabi ni Penelope. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may halong matinding galak. Kinuha niyang malaking kanang kamay ng asawa at mas lalo itong pinalapat sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Manahimik ka sandali, pakiramdaman mo. Naitikom ni Joros ang kanyang bibig at parang huminto ang kanyang paghinga. Habang nakatitig sa mukha na Penelope, nakapokus ang buong sistema sa kanyang palad at doon sa ilalim ng init ng kanyang malaking kamay, nakaramdam siya na isang malit at mahina, ngunit napakalinaw na pintig, isang sipa mula sa loob. Para sa isang makapangyarihang lalaki nagmamay-ari ng libu-libong ari, Penelope, nakaharap na sa mga pinakamalaking negosyante sa mundo, ang maliit na sipang yun ang pinakamalakas na bumasak sa kanyang pagkatao. Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata ni Joros, isang bagay na hindi kailanman nakita ng kahit na sinong tao sa buong buhay niya. Sumisipa siya, pabulong at garalgal ang boses ni Joros. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Penelope, ang kanyang tuhod ay lumapat sa karpet habang ang kanyang mukha ay dinala sa tapat ng tiyan ng asawa. Humalik siya doon ng napakatagal at napakalambot. Nararamdaman ko siya, Penelope, buhay na buhay ang anak natin.
Umiyak na rin si Penelope sa tindi ng emosyon. Kinaplos niyang buhok ni Joros na nantiling nakaluhod sa kanyang harap. Ang eksenang ito'y napaka-intense para sa kanya. Ang makitang isang ruthless, cold-hearted billionaire na lumulod sa kanyang harap dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Lalaki siyang malakas, Joros, katulad mo. Bulong ni Penelope habang pinatutuyo ang kanyang sariling luha. Inangat ni Joros ang kanyang muka para tumingin kay Penelope habang nanatiling nakaluhod. Hinawakan niyang dalawang kamay ng asawa at hinagkan ng kanyang kasalukuyang singsing. Lalaki siyang protektado at sisiguraduhin ko na walang sino mang dumi sa labas ang makakahawak sa kanya. At ikaw, tumayo si Joros, muling dinala si Penelope sa kanyang mahigpit na yakap. Ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa madilim kong buhay, Mrs. Stanford. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw na pumasok sa bintana, ang kanilang mga puso ay tuluyan na nag-iisa. Ang kasunduan sa papel ay wala na. Ang natira na lamang isang pamilyang binuo ng marubdob na pag-ibig, paninindigan at isang bagong simula nang hindi na mabubuwag na kahit na anong banta. Mga kazayma, ano nga ba ang aral na may uwi natin sa kwento ni na Penelope at Joros? Sa buhay, madalas tayong madapa, masugatan at maiwan ng mga taong akala natin ay makakasama natin habang buhay. Normal lang na masaktan at umiyak, pero tandaan natin, wag nating hayaan ng pagkakamali ng iba ang magpababa ng ating sariling halaga. Tulad ni Penelope, kapag tinapon ka ng taong hindi alam na pahalagahan ng puso mo, huwag kang matakot na bumangon dahil balang araw may darating na tamang tao na titingalain ka, poprotektahan at ituturing ka na isang reyna. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-comment na inyong mga reaksyon sa ibaba at mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga susunod nating kwentuhan. Muli ako inyong kwentuhan, si Miss Maria at makita-kita tayo ulit sa susunod na kwento ng pag-ibig dito lang sa Dear Zyma TV. At laging tatandaan, ang tunay na pag-ibig hindi nananakit kung hindi nagpapagaling ng sugat ng puso.